at magandang gabi, Katurisim, mga kagulong. Kaya nandito na naman po tayo at ako'y nagbabalik para sa Oplan Sita at Operation Carpio. Yan, sasama tayo ulit ngayon sa may Lakwatchero para sa operation na gagawin ngayong gabi. So, papaninita sa mga gumagawa ng violation at mga pinagbabawal sa batas ng Carpio. Yung mga pasaway, syempre, hindi naman nauubos yan. Marami pa rin pasaway. So ngayon, proceed tayo doon para samahan sila sa mga gagawin kasama ang Taytay PNP. Kaya mamaya balikan ko kayo sa mga iba pang detalye. Okay, magandang gabi, ako'y nagbabalik. Yan, kasama pa rin natin ang Lakwatchero at Team Tourism, syempre, hindi mawawala at Taytay PNP. Yan, nandito tayo ngayong gabi ulit para sa operasyon Oplan Sita at Oplan Carpio. Yan, syempre kasama pa rin natin sila at nag-relation para sa maikling briefing na mangyayari. Yan, ito kung ano yung dapat nilang gawin ngayon, kagaya pa rin ng dati kung ano yung ginagawa nila. Tuloy-tuloy lang sa operasyon hanggat hindi natatapos at hanggat tumataas yung bilang na tinatamaan ng COVID. Yan, at ilang araw akong hindi nakasama dahil meron pang mga ibang operasyon at ibang team na ating sinamahan para sa operasyon na to. At ngayon gabi, sasamahan natin sila ulit para sa panibagong gabi at panibagong mangyayari. Yan, at proceed na tayo sa ating location. Moving tayo. Kasama natin ang Taytay PNP at kasama rin natin ang Lakwatchero, syempre. May kanya-kanya ng task yung dalawang team. Hinati sa dalawang grupo yung team natin ngayon para sa Operation Oplan Sita at Operation Carpio. Para doon sa mga lumalabag ng ating Carpio R. Ngayon papunta kami sa location namin at yung unang team ay nagpunta na doon sa kanilang location para magsagawa ng checkpoint. So susundan lang namin sila na makarating doon sa location natin at magbigay ng pahayag si Sir Arada. Siyempre kasama pa rin natin si Sir Arada para doon sa gagawin natin na to. Panibagong araw nga to, no? Panibagong gabi, panibagong set ng video gagawin ko. Tayo automatic to muso ng bagsak nito kung saan tayo nag-operate at nagkakandak ng Oplan Sita. At meron nga tayong tinigilan dito sa may unahan na isang lalaki at nakatambay pa to dun sa may labas. Tinawag nga ito ni Sir Arada para makausap at makita yung verification kung may dala siyang ID at kung bakit siya nasa labas. So yun palagi natin sinasabi, lalo-lalo na pag yung gantong gabi na at wala ka namang ginagawa o wala ka naman dapat gawin dito sa labas, dapat hindi ka na lumalabas. So yun, meron tayong isang nahintuan at bine-verify nga nila at merong isang sinususok sa isang lugar. Nag-decide si Sir Arada na mag-standby dito dahil may nasita. Babayin natin. So yun, mayroon kaming tinigilan ditong isang iskinita o isang street kung saan marami nagtatakbuhan kanina. Yan, dapat paliko na sana kami kanina, kaya lang merong natanaw sila Sir Arada dito sa lugar na to kung saan meron nga nagtatakbuhan na marami pang tambay at hindi pa nagsisipasok sa kanilang bahay. Yan, sa oras natin na to na mag-aalas 10 na, so dapat wala na talaga, clear na talaga yung area. Siyempre kasama pa rin ang Lakwatchero at Taytay PNP para sa operasyon. Ang location, street kung saan merong nasipat na mga tao at nanakbo, bine-verify nila dahil malayo pa lang. Yan, i-check po nila para makita ko.
May nagiinom yata. Ayan, may nagiinom nga po. Ayan, nakita ko naman. Kunan mo. Yan. Yan, nakita nga nila at merong nagiinom dito sa lugar na to, sa iskinita na to. Big time. Yan, bigla sila nagtakbuhan. Yan, naglalakad, nakasando lang at wala pa yatang face mask dahil kapit-kapit niya yung bibig niya. So, tinigilan ng lakwat niya. Huwag nga para kausapin. Yun nga, tinigitan siya ni Sir para sa violation na oras ng ating gabi na nandito pa. Nagagala pa. So sa mula ng pag-iikot namin kanina, wala naman masyadong nahulit na sita. So yung mga ganito lang din na nadadaanan namin, kadalasan pauwi ng bahay. So hindi naman natin pwedeng sabihin na mag-aalibay ka na may pupuntahan na gantong oras, at lalong-lalo na kung alam mo may curfew hour tayo, lalong-lalo sa mga gantong eksena, araw-araw nating ginagawa na mag-ikot at mag-offline sita, posibleng hindi pa nila alam tong gantong batas. Sa kabila, kasama si Sir at lakwatsero dahil merong isang babae na nahintuan at naglalakad pa ito. This oras na ng ating gabi, nasa karsada pa. Yan, so kagandahan naman sa ngayon sa mga nakalipas na mga operation na ginagawa natin, nabawasan yung mga pasaway. Hindi kagaya ng mga nakalipas na araw na ang dami-daming nahuhuli. Meron pa diyang iba, pag nahuli, sila pa yung galit. Pagka hindi nila naiisip na merong curfew at meron tayong pandemyang hinaharap. So yun nga, nag-decide si Sir at natatanaw ko na tinikitan. Yung mangilan-ngilan na nasisita at merong mangilan-ngilan na hinihintuan. Pero may mga reason. Yan, kadalasan kasi dito ay nagtatrabaho sa mga call center. So yun, gaya nga nung unang sinabi namin sa unang vlog, allowed naman sila basta may ipapakitang mga ID, lalo-lalo na sa mga food grab. Yan, sa mga food grab natin, Food Panda, lahat ng delivery is allowed naman mag parit-parito o bumiyahe. Yan. So ngayon, yung update sa mga nakaraan, mas marami yung nakaraan. So malaki yung pagbabago ng ginagawa nating operation na to. Malaking bagay yung araw-araw na iikutan. Yung araw-araw may nag-aabiso, may nagsasabi na ganitong oras ay dapat may curfew na. So yung mga nag-iikot nating mga kasama dyan na LGU at yung mga barangay na nagpapaalala na ganitong oras dapat nakasarado na, at yung mga ganitong oras ay dapat nasa loob na kayo ng bahay, malaking bagay, malaking tulong. So ngayon, sa pag-iikot namin, walang naging masyadong patagalan ng question or nasisita nga o yung nahaharang. Hindi kagaya ng mga nakaraan na napakarami naming nahuli, napakaraming lumabag ng violation at maraming natikitan. So maganda yung kinalabasan ng simula nung nagsimula si ECQ, unti-unting nababawasan. Yan, hindi nga lang natin alam kung pagdating sa pandemya, kung anong magiging update, kung nakakatulong ba ito sa pagbaba ng kaso ng COVID. Babalik yan, nandito po kami at tumigil kami sa isang lugar para mag-conduct ng offline sita. Ito yung checkpoint para sa ating mga motorista para mag-verify sa kanilang mga papeles kung kumpleto ba sila.
Kaya gagaya ng ginagawa natin nung una, nagche-checkpoint tayo tapos offline cardio. So ngayon na bago, nag-offline cardio muna tayo bago yung handak ng ating offline sita. So pre, kasama pa rin ang Lakwatsero at kasama pa rin ang ating mga kapulisan, Taytay PNP. Ayan, at meron nga tayong nasisita rito at marami pa rin namang dumadaan at marami pa rin bine-verify. So meron pa rin kadalasan na tumatakbo kagaya ng narinig nyo kanina na sinisigawan nila, sir. Ito yung bumabalik bigla at nangangaripas ng takbo. Katunayan na hindi sila allowed lumabas o wala silang pahintulot para magpagala-gala. Hindi kagaya ng mga food grab natin na allowed lumabas, allowed bumiyahe, allowed magdala ng kahit anong delivery na food. Yan, pwede sa kanila yon. Siyempre, hindi mawawala dyan. Kasama natin, Lakwatsero. At Taytay PNP. Yan. Gaya niyan, yung sa mga grab food yan ay allowed para bumiyahe at mag-deliver. Yan, so mga motor ka tourism yan. Mamaya babalikan ko pa kayo sa iba pang detalye. Date para sa operasyon na offline sita. Yan, meron tayong dalawang mai-impound na tricycle. Ito'y kulang ng dokumento at talagang kailangan na idalhin. Team Tourism at mga kagulong. Yan. Dito sa pag-ikot namin, huling location namin is yung offline sita. So, update natin is 4 yung nahuli. So, 2 impound at 2 natikitan. At ito'y dadalhin ngayon mismo sa headquarters. Yung 2 na impound. And din yung 2 natikitan na yan ay kulang yung dokumento. Meron dyan na walang lisensya at walang rehistro. So, about dun sa may natin, offline cardio natin, wala naman tayong nahuling lumabag na walang kailangan gawin sa labas dito sa operasyon ng offline sita. Yan, wala namang ganun nangyari. So, lahat ng nasita natin, ang kadalasan, puro food delivery talaga. Meron naman dyan na food deliver, pero kulang naman yung dokumento para mapatunayan niya na food delivery nga sila. Siyempre, meron tayong proseso para malaman natin kung talagang food delivery nga itong mga to. So yun, bine-verify, kaya rin tinatagalan ng na pagtatanong dahil hinahanapan sila ng mga dokumentong nararapat para mapatunayan nilang sila ay food delivery. Yun, at magandang gabi. Ako'y nagbabalik para sa ating last na video. Yan, nandito na tayo sa may headquarters. So nadala na yung 2 tricycle na na-impound. At syempre sumama yung mismong isang may-ari para paliwanagan kung paano gagawin niya dahil hindi niya nga alam kung paano at magkano yung matutupo. So hindi naman talaga masasabi at kung magkano yung magiging violation mo doon na mismo sa may treasury. Pag tinubos mo na yung iyong motor, pag na-impound o tricycle, doon pala malalaman kung magkano yung penalty talaga. So hindi naman makakapagbigay talaga yung ating mga kapulisan ng exact amount. Yan. Nandito tayo ngayong gabi para sa assembly nila dahil dito nagtatapos yung operation dahil mag-alas 12 na. Yan, ako nagpapasalamat sa lahat ng manonood at manonood pa. Yan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na and paki-hit na rin yung notification bell para ma-update ko kayo sa mga video kong gagawin. Yan, magandang gabi sa inyo. Ako si Dennis Hernandez at ang aking cameraman na si Moises de los Santos. Yan, maraming salamat sa inyo at magandang buhay.